Good morning mga kasangbahay! Simulan natin ng may sigla ang umaga dito sa... Good morning, Kuya! Samahan nyo kami sa isa na namang meaningful morning. At dahil Friday ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, takbo na po kayo dito dahil ang registration time po natin ay 5 a.m. to 9 a.m. And as of 6:39, marami na pong nakapila pero pwedeng-pwede pa po kayong humabol. Tama yan, Celine. At kung kayo naman po ay nasa area naman ng Pampanga, mga kasangbahay, open din po dyan ang ating MCGI Diagnostic Center located po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time po dyan, mga kasangbahay, mula Lunes hanggang Webes ay 10 a.m. hanggang 12 noon. At kapag Biyernes naman po, 5 a.m. to 9 a.m. din. At syempre, tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 ay nasa Barangay Alibeng, Sison, Pangasinan. Ang unit number 3 ay nasa FC Dagani Street, Barangay 10, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Ang atin naman pong Unit 4 nasa Barangay Dugman, San Dionisio, Iloilo. Habang nasa Durian Street, Barangay Santiago, Iligan City, Lanao del Norte naman ang Unit 5. At ang Unit 6 ay nasa Barangay Bonbon, Aloguinsan, Cebu. Yan. Punta po kayo dyan sa mga locations na yan, mga kasangbahaya, para maabutan nyo ang ating mga mobile dental and optical clinics. At nagtulong-tulong naman ang MCGI Youth sa pagsasagawa ng iba't ibang public services. Ilan po sa mga ito ay ang paghahandog ng libreng sakay at free meal pa para sa mga jeepney drivers, commuters at ilang mga residente sa iba't ibang lugar sa bansa. Maliban dyan ay may aabangan pa tayo mamaya sa iba pang lugar na hatiran nila ng libreng services ngayong araw. Yun, no? Talagang ang Friday natin. At lagi naman, araw-araw naman yan dito sa UNTV, sa Good Morning Kuya. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Kasi paalala yan sa atin palagi ni Kuya Daniel na tayo, dapat meron tayong nagagawang mabuti sa araw-araw. At syempre, sa kahit na maliit na paraan, meron tayong effort na maibigay sa ating mga kasangbahay. True. At walang pinipiling oras kapag nasa kapangyarihan natin na magawa natin, lalo na ngayon, di ba? Holiday. Kaya salamat sa Diyos sa ating mga volunteers na kahit na dapat ay nagpapahinga, 'di ba? Yung iba, long weekend nga dapat, 'di ba? Magbabakasyon. Pero yung mga volunteers natin dito ay tumao sa ating mga posts nila para mag-asikaso para sa ating mga kababayan. Yan yung mga volunteer doctors natin and staff dito po sa MCGI Clinic Marikina at sa mga diagnostic centers natin kung saan po sila naka-assign yan. Kaya salamat po sa Diyos sa inyo pong pakikiisa sa atin pong mga medical mission. At saka sana palagi pa rin natin silang makasama sa paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Yun. At saka syempre, hindi lang naman ito yung mga charity centers natin. Marami na rin bukas tayo ng mga charity center dito sa Quezon City. Meron din tayo sa Valenzuela, di ba? So marami na rin mapupuntahan yung ating mga kasangbahay na hindi lang din dito sa Marikina. At yun nga, lagi nating paalala na hindi naman po exclusive sa mga Mariqueños, taga Quezon City or Valenzuela, yung mga libreng serbisyo po natin. Basta po, meron po kayong pangangailangan sa atensyong medikal, punta lang po kayo. At eto na nga, puntahan naman natin si Tini Bells. Biglang nawala dito sa tabi natin. Oo nga, Asan hindi kaya ako siya? ma-exit Hello, Tini? Kumusta ka dyan? Hello! Andito tayo ngayon syempre dito pa rin sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. At nandito pa rin tayo sa ating optical services area. And ayan, kasama natin yung ating pong katuwang na volunteer po na optometrist para po mag-check naman ng mga mata ng ating pong mga kasambahay na pupunta po dito at magpapa-check up. Medyo mga kasambahay, naghihintay rin
rin tayo ng mga pasyente pa natin na pupunta dito sa ating optical services area. Karamihan kasi sa kanila ngayon, nandun pa sa baba, no, nakapila, nag-fill ng kanilang mga forms. Kaya hintayin natin silang makaakyat dito. But for now, kausapin muna natin yung isa rin nating volunteer na madalas lagi ko talagang nakikita dito sa ating optical services area. Ang ating pong optician, si Brad Bong. Ayan. Hello po, Brad Bong. Kamusta po? Ngayon ko na lang po ulit kayo na interview. Opo, kamusta po? Okay naman po, awa ng Diyos po. Okay naman. So, ano po ba yung expect po ng ating pong mga kasangbahay, Brad Bong? Once na pumunta po sila dito sa ating optical services area, ano po ba yung mga steps na pagdadaanan nila para po ma-check ang kanilang mga mata? Ayun, yung ating mga pasyente po, pagdating po dito sa ating optical services ay ma-screen po sila ng ating kasamang optometrist po para malaman kung ano po yung pangangailangan nilang grado sa mata. Tapos, bibigyan po sila ng libre na reading class po. Pero, Doc, Brad Bang, ano po ba yung madalas na nakikita natin na problema na ipinapacheck ng ating mga kasangbahay dito po sa optical services? Ayun, ang madalas nating na-encounter na reklamo o problema ng ating mga pasyente rito ay yung panlalabo ng mata. At ito lately, dahil summer, common or prevalent yung sakit na pterygium sa ating mga pasyente. Oo, kasi nakukuha yung pterygium o yung pugita sa Tagalog sa init at saka sa alikabok. Kaya pinapayuhan natin yung mga nagpupunta dito na merong mga pterygium na screen ng ating kasamang optometrist na kapag ka mainit ay magsuot ng sunglasses para ma-block yung liwanag na nakaka-damage ng mata at nagkukos ng pterygium sa ating mga mata. Ayun. So maganda talaga po, may check-up para hindi po nangangapa rin yung mga kasambahay natin kung ano yung gagawin nila sa kanilang mga paningin. Ano na lang po, kaunting paalala po dun sa ating pong mga kasangbahay, lalo na sa tamang pag-aalaga ng kanilang mga mata. Dok, Brad Bong. Ano po, siyempre, lalo ngayon, summer, pagka lalabas tayo, mainit, magsuot tayo ng sunglasses. Pagkatapos, umiwas tayo sa mga, siyempre, pag-iinom, alam mo, ano lang naman yun eh. Stay healthy. And overall health na yun, kasama na, siyempre, yung mata natin. Ayan. So, ingatan natin yung ating mga paningin. Kasi nga, ako nga rin po, Brad Bong, di ba, malabo rin yung paningin ko. Pero ngayon, okay na siya kasi nakapagpa-opera na tayo. Ayan. So, wag na natin paabutin sa mga ganun, no, mga kasangbahay, habang mababa pa yung grado natin, hindi pa ganun kalala yung mga problema natin sa paningin, magpa-check na tayo. Libre naman po dito sa ating MCGI Clinic. Pero, Brad Bong, last na lang po, invite nyo naman po yung ating mga kasambahay na nangangailangan po ng atensyong medikal na puntahan tayo dito po sa ating MCGI Charity Center. Apo, sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo na po dito malapit sa Marikina, ay punta po kayo dito sa MCGI Charity Center. Malapit lang naman po at makakaasa po kayo na kayo po ay sa serbisyo ng ating mga staff ng may puso at makakakuha po kayo ng lahat na gamot, salamin na libre po. Ayun. Punta na po kayo. Salamat po sa Diyos, Brad Bong. At napaunlakan niyo po kami kahit mabilisan na i-interview. Ayun, salamat po sa Diyos. At syempre, salamat sa Diyos sa lahat ng mga volunteers natin na walang sawang katuwang natin, no? Linggo-linggo, every Friday dito sa MCGI Charity Center. At may balita ko lang mga kasambahay na hindi lang yung pagpapacheck up, hindi lang po yung gamot ang libre dito sa ating optical services area dito sa Charity Center. Libre rin po ang reading glasses. So once po na ma-check kayo ng ating optician, ng ating pong optometrist na kailangan nyo na po ng reading glass, kailangan nyo na po magpasalamin, libre rin po ninyo yung makukuha dito po sa ating clinic. Even po yung mga pampatak natin sa ating pong mga mata na mga lubricants, libre rin po yan. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Kapag kailangan po ninyo, punta na po kayo dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And this time, puntahan naman natin ang aking broski na si Ian. Broski, nasaan ka ba? Yes, good morning, Tini, at good morning po
sa ating mga kasambahayan. Nandito tayo ngayon sa dental services area. Again po, ang ating dental area dito sa MCGI Clinic, libre po ang ating tooth extraction, dentures, cleaning pasta. At yung mismong check-up po dito ay wala po tayong babayaran. Pati na rin po yung mga gamot na ibibigay po sa atin ng ating mga dentist and staff po dito, libre po yan para po sa inyo. At ayun po, dito po sa ating dental area, nandito lang ako sa may waiting area. No? Tapos itong kung makikita natin, tara, samahan niyo po kami. Kung makikita natin dito, ito yung extraction room at dito po yung denture room. So ngayon, pupunta lang po tayo sa extraction room. Ayan, kakamustahin lang po natin yung mga natin dito, mga staff na nag-ready po. Pero bago po yun, syempre, makangamusta po tayo ng isa po sa mga pasyente natin dito sa ating denture area. Ayan, tawagin lang po natin si Tatay. Si Tatay Tiburcio. Ayun, si Tatay. Tatay, dito po tayo. Good morning po. Morning. Ayun, magandang umaga po. Dito lang po tayo, Tay. Tay, dito po sa ating MCGI Clinic sa dental services area. Ano pong ano pong services ang i-avail nyo po ngayong araw? Sa ngayon, Apo, gusto kong magpabunot ng ngipin. bunot po ng ngipin. Opo. Ano po ba yung nararamdaman ninyo? Masakit po ba yan? O matagal nyo na pong iniinda na gusto nyo Sa ngayon, wala naman akong nararamdaman na sumasakit kasi medyo malapit lang matanggal eh. Gumagalaw na lahat siya. Okay, so kailangan na po talagang bunutin, Opo. Pero yun, pagkatapos niyo pong, kung sakali na nabunutan na po kayo ngayong araw, may mga services pa po ba kayong gustong i-avail dito po sa atin sa MCGI Clinic? Opo, kung kinakailangan gusto kong magpa-over check up. Overall check-up po. Ayun, opo. Pero dito po, after nyo pong mabunutan dito sa dental area, balak nyo rin po ba sanang magpa-dentures, postizo? Kasi kabilang room lang din po ito and wala rin po kayong babayaran kung sakali po. O kung kinakailangan po, sana yun ang balak ko na dahil sa pagyaya sa akin ng kapatid ko. Kasi matagal na yung kapatid kong membro dito eh. Ng MCGI po. Opo. Ah, Ay, gusto kong magpa-postizo. Ayun, opo. Kung sakali, kasi syempre libre lang naman din Opo. po. Opo. Pero ngayon po ba, as of this moment, may ginagamit po ba kayong dentures o wala po? Hindi naman po kailangan pa? Sa ngayon, wala pa. Wala pa. So, siguro po, after nyo pong mabunutan, mukhang makangailangan na po kayo ng dentures po ninyo. Pero ayun po, gusto lang din namin pong ipaalala sa mga nanonood po sa atin na libre po yung mga, po natin dito, mga serbisyo. Pero bukod po sa dental, kung sakali po tayo, tapos na po kayo sa dental services, may mga gusto pa ba kayong i-avail pa ng mga ibang serbisyo? Kasi dito po, hindi lang po dental services, meron po tayo sa optical, may medical consultation din po tayo, may mga laboratories, physical therapy. Kung sakali po ba, may mga gusto ko yung ipa-check up, may nararamdaman po ba kayo ngayon? Sa ngayon, gusto ko magkaroon ng, kung po pwede, yung salamin sa mata. Okay po. At saka yung sinabi kong overall check-up sa buong katawan ko. Kasi nung na-aksidente ako, hanggang ngayon, medyo may nararamdaman pa ako eh. Kaya, at saka sa gabi, minsan, pag nagising ako, hindi na ako nakakatulog ng diretso eh. Na po kayo, hindi kayo mahimbing na tulog, kumbaga. Opo. Ilan taon na po ba kayo, Tay? 68 na ako eh. 68 na. Opo. Pero ayun po, sa inyo po ba may mga kayo, may kasama po kayo ngayong araw dito po sa pagpapa-check up nyo ngayong araw? Ang kasama ko, yung kapatid ko na dating membro na dito. Okay po. So magpapa-check up din po ba siya sa Opo. Saan po siya magpapa-check up? Dental din siya. Dental din po Opo. siya. Ano po siya? Bunot din po ba ng ngipin? Dentures o Magpapabunot din. bunot din po siya ng ngipin. At ayun po, pwede rin po kayo magsabay kung sakali pagbalik niyo po dito, sabay na po kayong Yun magpa-dentures. nga ang inano ko eh. Ang inano ko sa kapatid ko na samahan niya ako rito para dito na rin ako Sabay na po kayo, opo, para para mas ganahan po kayong pumunta. Tsaka Opo. libre lang naman po, Ayun nga. Oo. Yun po ang natin, advantage natin dito. Okay. Kaya yun po, sa mga, again po, maraming salamat po tatay at sana po makabalik din po kayo dito sa mga iba po ninyong pangangailangan sa medical services and sa dental services. Ilan po? Maraming salamat sa MCGI at nagkaroon kami ng pagkakataon para ma-check up at magkaroon ng libreng pabunot dito. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo pumunta rito para magpa-check up, pumunta po kayo. Ayun, katulad ni Free po tatay. rito.
Ayun, katulad ni tatay na makakalibre po ngayong araw. Nakapag-breakfast na po kayo, almusal. Ay, hindi pa. Hindi pa, meron po tayo dyan na libre po yun, yung ating pong breakfast ha. Ayun, sige po, yun lang po, tatay. Si Tatay Maraming Tiburcio. salamat po. Ayun, salamat po sa Diyos kay Tatay Tiburcio. At ayun lang po yung ating kaunting update dito sa ating dental services area. At ang ngayon naman po, puntahan natin si Ira Mariano. Ira, good morning. Yes, good morning ulit sa'yo, Broski. At ngayon, nandito ako sa second floor. At merong mga konting changes lang mga kasangbahayan na dito po sa atin sa Charity Center natin dito sa Marikina. Kaya hindi rin ako makapag-walkthrough ngayon kasi gusto ko ma-update kayo sa bagong information na yan dito sa pagpapacheck up nyo po sa ating Charity Center dito po sa MCGI Clinic sa Marikina. At ngayon, syempre, tawagin natin ang ating MCGI Clinic Coordinator si Miss Cyril Era. Good morning po, Miss Cyril. Good morning po, Miss Ay. Ira, and good morning po, Kuya. Salamat po sa Yan. Diyos. Ayun po, Miss Cyril, matanong ko lang kasi baka magtaka po yung ating mga previews na mga pasyente. At syempre, para na lang din sa kaalaman po ng mga bago po na magpapacheck up dito po sa MCGI Clinic. Ano po ba yung updated version po ng ating MCGI Clinic? Paano na po ba makakapagpa-check up po? Actually, ginawa po natin yung mga changes, improvement, Opo. para po syempre mas mapabilis po yung proseso and of course, para po maasikaso po natin ng maayos yung ating po mga patients. So, ang changes lang po natin, Sis Ira, is actually doon po sa ating po, kumbaga ay frontliner natin, yung first natin na step, doon po kasama po natin ang ating mga social workers, ang ating po mga para-social workers and then secretary to get their social information or profiling. Okay po. So meron po tayong profiling po na ngayon na ginagawa kung saan inaalam natin kung sila po ay member ng PhilHealth, kung sila po ay ano po yung papacheck up din po nila. Okay. Ayun po. And then, dalawang form po lalabas po, Sis Ira. Okay Isa pong profile intake o social intake natin. And then at the same time, yung medical form naman po natin. Okay. So yung medical form natin, ayun po ang information natin na ibibigay sa mga doctors para malaman po ano po yung papacheck up. Okay po. Pero po yung social intake sa atin na po yan, Sis Ira, para po meron tayong identification sa patient, ano po yung mga need niya din po na gawin sa kanya from the start. Ayun po. Oo. So for example, nagpunta po ako dito, ganun pa rin po, kailangan may valid ID po akong dala. Correct po. Maganda po sana. Meron po talaga silang dala na valid ID para mapabilis po yung sa pagkuha po ng registration, pag-fill out po natin sa social intake and then at the same time sa medical natin na information for patient form. Okay, so for example, eto na, nagpunta ako ng MCGI Clinic, may dala, pumila po ako, tapos nagpa-register na ako, andun na rin po yung profiling, tapos yung medical. Ano na po yung next step po natin, Miss Cyril? Actually po, once na sila po ay nasa entrance natin, Okay. ika-categorize na po natin sila kung sila po ay meron kaming 3 category po ngayon, awat tulong po. Ang red color po natin na ID is yung emergency. So sila po yung urgent na need na Okay makita ng mga doctors para mabigyan po sila ng agarang aksyon since yung po ay urgent talaga. Ayun po. So next naman natin, meron po tayong color blue na ID. Opo. Ayun po, color blue, ito naman po yung magisilbi po na mga, kumbaga po ay priority, Sis Ira. Ang priority, parang tulad po sa government na ginagawa natin, Sis Ira, lahat po ng PWD, Okay po. buntis, infant, meron pong kapansanan po, may limitation sa accessibility, sila po ay lalabas po sa priority which is color blue. Okay po. And then, meron tayong white na ID, which is yung po yung lalabas natin na regular patient, which is yung normal po. Yung kaya po na pumila, mag-go with the flow po. Okay. Sila po yung mag-aantay po, kumbaga po. Opo. Yan Tapos doon na rin po naka-indicate saan sila magpapakonsulta. Doon po ba yun sa profiling? Tama po ba? Sa profiling, kukunin lang po natin sa kanila information. Ano po yung mga information po nila. Okay. And then after that, pag nabigyan na po sila na itemize na po kung sa blue, red, or white po, Apo. saka po natin sila iaakyat sa second floor Yes. para po mag-vital signs. Okay po. Yun po. So yun pa lang. Okay, vital Correct signs po. Okay so sa po. baba po, wala pa po silang mga services kung saan sila. Tama. So meron po tayong index po pala, Sis Ira. Okay. Starting po today, meron na po tayong index form. Okay. Medyo nagulat nga sila, may index sila. Ngayon po, yung index form po, magisilbi po na ID po nila dito sa clinic. Ayan po. So yun po ay kumbaga ID,
For example, index number 1, yun na po yung ID ko po, index ko po na magisilbi ko pong access dito sa clinic. Okay. So for life ko na po yun na ID, Okay. every time na pupunta ako sa clinic, yun na po yung papakita ko po. Alright. And then after consultation sa doktor, papasign po natin Sis Ira para po makita po kung ano po yung ginawa sa kanya, makita ng doctors ano po yung next na procedure po sa kanya. Ayun po. Okay po. So after po nung vital signs natin naman, ano na po yung next step na gagawin nila? Ayan. So after vital signs, ang ating mga nurses, ang ating Okay. mga nurse naman po, and then mga news and rescue team po natin, sila naman po mag-identify kung sila po ay qualified for optical, kung Okay. sila po ay qualified for OB. May iba po kasi need niya po magpabunot. Tama. Dental. Opo. However, mataas ang BP, Opo. meron pong maintenance, may mga need po muna i-priority para i-medical. So, i-refer po sila ng mga nurses natin para po sa medical. Okay po. After po, no, pag na medyo okay na po kanila po mga medical health po, saka natin sila i-refer for dental. Ayun Okay. po. So after po nun, kapag na-refer na sila sa kanya-kanya pong services, doon na po ba yung consultation? Tama po ba? Correct po. So doon na po, after ng nurse natin, so na-BP na sila, nakuha na po yung mga chief complaints, yung po mga need po na ipa-check up po sa kanila, nakuha yung mga medicines po na iniinom po nila, saka po natin sila ilalagay sa bawat area naman po natin. Okay. Ayun po. So maghihintay na lang po sila for their consultation. And right after the consultation po, Ms. Cyril, ano na po yung next step? After po ng consultation naman natin, doon na po, it's either po, mag-fall pa rin po tayo for laboratory, kung sila po i-refer sa lab, kung sila po i-refer sa ECG, or done na po sila para makakuha po ng gamot. Yun. So, ganun pa rin pala, no? Medyo nabago lang dun sa early part lang po ng ating pagpapacheck up sa clinic para mas maayos at mas masistema po yung Correct ating po. pagpapacheck up. And after po nung pharmacy natin, ano na po yung next step, Ms. Cyril? Meron ba silang kailangan pang ipasa ng mga form? Actually, yung mga forms po, may iwan po talaga sa mga nurses natin. Ang matitira po talaga sa kanila, i-index lang po. Okay po. So, after po sa pharmacy, sila naman po ay mag-proceed naman po sa PhilHealth. Just in case may mga clients tayo na wala Opo. po pong PhilHealth, i-refer po natin sila sa PhilHealth para sila naman po ay magkaroon ng ID, Opo. malaman po nila po yung sistema para po ma-extend po yung tulong natin sa kanila po. Pero hindi naman po lahat po ng pasyente parang required pumunta sa PhilHealth po, no? Hindi po siya required step. Hindi naman po required, pero if ever na kaya, na pwede, para at least malaman po nila po yung mga privileges na Okay. pwede po nilang ma-avail. So, for example, meron kasi tayo mga maintenance, so pwede po na makuha po nila sa kanya-kanya po mga yakap center or hospital or even sa health center, ma-orient lang po sila paano po nila gagamitin, makukuha po yun. Okay, so right after po nung PhilHealth po, may next step pa po ba tayo, Ms. Cyril? Ang next naman po natin, nandun naman po yung ating mga MCGI servants para po sila naman po ay makamusta, makuha po yung feedback. Okay Yung pong po. ang nangyari po sa atin dito para po makamusta kung na-resolve po ba yung issue po nila. Opo. Baka po may need pa po tayo na itulong po sa kanila. Ayun po. Pero ito po ba ay optional din? Paano po kung nagmamadali na sila pagkakuha nila ng gamot? Ay, gusto ko na umuwi. Pwede na po ba nilang i-skip yung PhilHealth at saka po yung, Pwede yung naman feedback po? Yes po, pwede naman po. Pero tayo as sa part po natin, maganda po sana ma-run through po nila, Okay. ma-avail po nila lahat po yun para at least solid po, full effort po yung may bigay natin sa mga patients. Pero of course, we do have considerations. So kung hindi na po sila need doon, okay lang po at nagmamadali, okay na po yun si Syra. Po. After po nun, meron pa po ba silang kailangan gawin po sa kanila po para to complete po yung kanilang check-up po dito po sa MCGI Clinic, Ms. Cyril? Ang next na lang po nila tatandaan po, Miss Ira, if ever po meron po sila, for example, refill po na medicine, Okay. after 2 weeks, need po nila po mag-proceed ulit sa ating pong consultation para ma-assess po ng ating mga doctors kung need pa po ba silang ituloy po yung medicine, bawasan or dagdagan, or bibigyan natin sila ulit ng panibagong medicine. Ayun po. Okay, so ibig sabihin po, Ms. Cyril, pagkatapos po nung PhilHealth at saka nung feedback po sa ating po mga servants po, ano, Yes po. yun po ay parang indication na
na rin na complete na po ang kanilang check-up Correct dito po. Ang tawag po namin doon, closing na po yun. Closing Opo. na. Graduate na. Correct po. Ayan po, Miss Cyril, naku, maraming salamat po for updating us po sa mga improvements po natin dito po sa sistema natin sa pagpapacheck up po sa MCJ Clinic. Sige po, baka meron naman kayong po, Sir gustong John. i-shout out. Of course, shoutout po sa ating po mga kasamang doctors na wala pong sawa po na tumutulong sa ating mga charity centers and then at the same time sa ating mga medical missions. Even though po Labor Day, I know po, holiday po sa iba, pero still ang ating po mga doctors ay nagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kababayan. Of course, to fulfill po yung mga tasks po nila and then yung duties po sa mga kababayan po natin. Salamat po sa Diyos sa lahat po ng mga volunteers po from MCGI. Yay! Maraming salamat po. Siyempre po, Miss Cyril Era, ang ating pong MCJ Clinic Coordinator dito po sa Marikina. At yan, sana po, no, naintindihan nyo mga kasangbahay yung atin pong steps na mga panibagong improvements po dito po sa ating charity center. At ngayon, humingi naman tayo ng update kay Sis Celine Ang. Hello, Sis Celine. Good morning. Good morning, Sis Ira Mariano. At ito mga kasangbahay, nandito pa rin tayo sa medical consultation area. So kung kanina, diniscuss po ng isa sa ating mga volunteers kung ano na yung bagong sistema dito sa ating MCGI Clinic sa Marikina, magtatanong naman tayo ng isa sa mga doctors natin na talaga namang pinakamarami ding pila every time na meron tayong MCGI Clinic. Si Dr. Erlinda Vidal dito po sa ating OBGYN. Good morning po, Doc Erlinda. Ayan, sorry po, nabala ko po kayo. Ayan, good morning po, Doc. Doc, matanong ko lang po, no, kasi lagi po namin napapansin every Friday dito po sa MCGI Clinic, isa po talaga sa pinaka-pinipilahan po, ito pong OBGYN po natin na section. Ano po ba yung kadalasang napapansin niyo po na pinapatingnan po ng ating pong mga kababaihan po dito sa clinic? Lately po, ang madalas ko pong nakikita, yung po kanilang complaint, lalo na po yung sa mga medyo may edad na, Opo. mga lola-lola na, meron pong bukol down na lumalabas po sa kanilang private part. Pag po na-examine ko, nakikita ko po na ang diagnosis po kasi noon sa medical term is prolapse of the uterus. Kasi po, ito po, very common po ito eh. Lalo na po doon sa mga hardworking na mga mothers, ganyan, na nagbubuhat po ng mabibigat. Kasi po habang tumatanda po tayo, yung pong mga ligaments na humahawak po sa ating matres, lumalambot din po yun. Parang nagiging lax. Kaya po kada bubuhat po sila, bumababa po ng bumababa. Ang mahirap lang po noon, kasi po ang talagang treatment lang po noon, ay vaginal hysterectomy. Opo. Yung po ang lagi namin pinapayo sa kanila. Kahit po yung mga hindi pa po nagkakaedad, sinasabihan po namin na ang mga babae dapat po hindi sila nagbubuhat ng Mabigat. kahit na anong mabigat. Dahil in the long run, yun nga po ang nagiging resulta. Opo, no. Medyo nakakaano po pala yun para sa mga kababaihan, ano, Dok. Kasi akala natin, okay lang, basta kilos tayo ng kilos. Pero meron din po pala siyang effect sa atin. Opo. Yung po ang talagang pinakadahilan kung bakit po nagkakaganoon. Opo. Bukod po sa surgery, Doc, meron pa po bang ibang treatment na maikre-recommenda kung sakaling may ganito na po silang nararamdaman? Wala na po talaga eh. Kasi noong pong araw, meron pong nabibili na pessaries, ipapasok lang po uli yung bumaliktad na matres. Opo. And then lalagyan po ng parang pinakatapon. Pero kalaunan din po, nagiging lumalabas din po. Opo. Hindi po permanent. Opo. Kaya po ang talagang pinapayo po namin, vaginal hysterectomy na po. Opo. Pero ito po ba, Doc, hindi naman po ba siya nakaka-apekto sa pang-araw-araw na gawain? Painful po ba ito para sa mga kababaihan? Nakaka-apekto nga po eh. Kasi kung minsan po matagal nang nakalabas, nagkakaroon po ng mga abrasions, nagkakaroon po ng infection, at saka po uncomfortable talaga sa babae. Lalo na po sa mga may edad na. So, ano po, Doc, bukod po dito sa mga ganito pong kaso po natin sa atin pong mga senior citizens, meron pa po ba kayong ibang case na napapansin po na dumadalas po, lalo na po sa mga kabataan po ngayon, Doc? Opo, ang most common complaint po nila, yung mga vaginal discharge. Kaya po pinapayuhan din po namin
na at least once a year, magpa-pap smear po sila. Opo. So kailangan po pala talaga ito, Dok? Ilang taon po ba dapat nag-uumpisa pong mag-pap smear ang isa pong babae? Usually po kasi yung pong may mga asawa, at the age of 30, 40, 50, ganun po, dapat nagpapa-pap smear na. Opo. So ito pong pap smear, Dok, ay parang test po ito para malaman kung meron po ba silang komplikasyon. Opo, kasi po itong pap smear, exfoliative cytology po ito. Yung pong secretion nila, nilalagay po namin sa isang slide, tinitingnan po sa microscope, tinitingnan po, para din na rin po itong cancer screening. Opo. Kung ano po yung cells na present doon sa kanilang discharge. Kung minsan naman po, bacteria lang, ginagamot na po namin para hindi na po lumala. Kumbaga, para po maiwasan yung upward progress ng yung infection. Opo. Oo. So ayun po, no, pwede naman po palang magamot po ito kung sakaling may makita po tayo na mga komplikasyon po. Ay, opo. Maganda nga po yung naaagapan kaysa po lumalala. Opo. Maganda na po yung nape-prevent po natin kaysa po sa talagang tinitreat na malala na. Opo. Kasi nagkakaroon din po ng tinatawag na pelvic inflammatory disease, yung PID na tinatawag. Yun po yung upward spread ng infection. Kung minsan po, nag-i-start din po yan sa ordinary UTI. Ganun po. Opo. Naku, kaya po mga kasangbahay, wag po kayong mahihiya po na magpa-check Ay, up opo. po sa atin pong mga OBGYN. Kasi po yung iba po mga kababaihan po natin, since konti lang po yung information nila tungkol po dito, minsan nahihiya po sila magpa-check up, Dok. Opo, hindi po kayo dapat mahiya kasi usually naman po, babae rin po kami, mas naiintindihan po namin kung ano po ang inyong nararamdaman, maipapaliwanag po namin sa inyo ng mabuti. Opo. At syempre, nagpapasalamat po kami sa Diyos sa inyo, Dok, kasi po, alam po namin na Labor Day po ngayon, holiday. Pero nandito po kayo, kasama po namin kayo na nagsisilbi po sa atin pong mga kapwa-tao. Opo, nasisiyahan din po kami at nagagalak at nagkakaroon po kami ng chance na masilbihan po natin ng ating mga kababayan. Anytime po, available po ako. Salamat po sa Diyos, Dok. Dok, last na po, baka pwede tayo magbigay po ng tips sa atin pong mga kasangbahay, lalo na po sa mga kababaihan. Paano po ba nila properly maaalagaan po yung kanilang reproductive system? Opo, unang-una nga po, lagi po kayong magpapacheck up at kami na po ang bahala. Pagdating nyo po dito, ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano po ang dapat ninyong gawin. Unang-una po, pinapa-examine po namin ng inyong ihi. Ina-examine po namin kayo kung meron po kayong bukol na tinatago dyan. Opo. Pagkatapos po nun, magre-request po kami, magsasuggest po kami ng mga laboratory o ultrasound na kailangan nyo pong gawin. Ganun po. Ayan, maraming salamat po, Dok. Sana po wag po kayo magsawa Ay, hindi sa po. pagsama po sa amin dito po sa MCGI Clinic. Hindi po. Maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon. Ayan, salamat po sa Diyos, Doc Erlinda. O, ayan mga kasangbahay, wag po kayong mahihiya na magpa-check up po sa atin pong mga doktor dito sa MCGI Clinic dahil tutulungan po nila tayo sa abot ng kanila pong makakaya. Ito muna po ang update dito po sa ating medical consultation area, specifically po sa OBGYN. Bukod po dito, tingnan natin at hingi tayo ng ibang update dyan sa area ni Joshua. Brother Joshua, good morning. Good morning, Celine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Dito naman tayo sa ating physical therapy area. Tamang-tama. Para sa mga kasambahay natin na baka magbabakasyon. Lalo na ngayon, pwedeng mga iba nasa long weekend na nagbabakasyon na. At syempre, bakasyon na ng mga estudyante. Maganda, mapayuhan tayo ng ating physical therapist ngayong araw. Kung ano ba yung mga dapat nating bantayan, iwasan natin para naman yung bakasyon natin, masulit natin at walang injury na mangyari sa atin. Kaya kausapin natin ang ating physical therapist dito sa ating clinic, si Sis Alma Aquino. Sis Alma, good morning po. Good morning po. Bati po tayo sa mga kasambahay Morning po natin. sa mga nanonood. Ano po ba yung mga usual na mga aksidenteng pwede mangyari kapag lalo na ngayon magbabakasyon yung mga estudyante, swimming, ganyan, kung saan, baka iba na mamumundok, mag-hiking. Ano po ba yung mga dapat nilang bantayan ng mga injuries po?
Ako, siyempre excited yung mga bata ngayon, no? Mag-swimming sila. So, ang pinakamaganda na lang doon yung proper stretching po. Kumbaga may prep pa rin pala dapat. Oo, tsaka kailangan po yung pag swimming nila, halimbawa, siyempre whole day, no? Siyempre, sabik na sabik yung mga yan, eh. Di ba? So, sasagarin nila. Medyo magpahinga-pahinga mga after 1 hour. Pahinga muna. Tapos, wag dire-diretso. Kasi prone tayo sa mga injuries. Okay, yung mga muscle soreness, mga ganon. So, masakit yan after yung swimming. Talagang parang ano yung katawan mo, no? So, yun na lang po, hinay-hinay, mag-stretching muna. Tapos, wag masyadong sagarin yung Naisip ko pagka sa swimming po yung mga pinupulikat madalas eh. Ay, mga Bakit po nga ba may mga taong ma-prone sa mga pulikat? Oh, kasi nga dahil sobrang swimming, halimbawa, more than 1 hour na sila nagsiswimming. So, yung muscle hindi na nagre-relax. Okay. So, naging contracted stage na siya. Okay. So, usually po ang pinaka-common yung cramps sa Ayaw nga po eh. sa muscle natin sa calves. So, ang pinaka number 1 po na dapat gawin, medyo hinay lang. Kung halimbawa, nag-cramps naman sa tubig, no? Hinay lang po, relax, inhale, exhale po, tapos tumawag ng kasama para madala siya sa lupa. Pang-pang, oo. Sa pangpang. Pero wala naman po kailangan gawin pala. Kasi yung iba ginagawa kapag nagka-cramps na, parang pinipilit pang i-stretch or or... Pag talagang matigas na yung muscle, stretching po talaga I-stretch yung pinaka-first aid talaga. natin. Okay. I-stretch. Pero ang pag-i-stretch, dahan-dahan. Hindi yung biglang-bigla. Lalo na pag bata po yung lalong nag-cramp. sasakit yun. So dahan-dahan. Kasi pag binigla mo yun, parang magkakaroon ng co-contraction yung muscle. Tapos lalo pang manglalaban. So, kailangan i-relax natin. So, dahan-dahan yung stretching. Yun Yun lang. pala magandang advice ha. Bago mag-swimming din, mag-stretch tayo Stretch din para mo. iwas din talaga sa Opo. minsan yan din isa sa mga cause ng cause lunod ng po eh. paglunod, oo. Kasi pinulikat biglang habang nagsiswimming. Pero sa iba naman po, sa mga usual na problema sa mga nag-hike naman, yung mga ganyan, mag-aakit ng bundok. Ay, kailangan maganda yung shoes mo. Ayun nga po. Yung Nasa iba shoes kasi yan. parang kung ano lang yung gamit nilang shoes, parang running shoes yung Oo, gamit. oo. Meron po palang magandang shoes. Kailangan na, maganda po yung ba? sapatos, yung pang-running. Okay. May mga magaganda namang shoes. Yung kailangan malambot siya. Yung sole niya kailangan malambot. Tapos komportable yung paa mo, nagagalaw mo yung paa mo sa sapatos, sa loob ng sapatos na stretch mo, na namumove mo siya. Maganda nga po mapag-usapan yung gano'n, no? yung importance ng mga sapatos natin. Kasi yung iba, kung ano lang yung uso or maganda, yun lang yung ginagamit. Tapos biglang may lumalabas ng mga injuries sa kanila after ilang buwan. Hindi nila alam sapatos po Oo, pala. sapatos Pwedeng yun. manggaling sa sapatos yung mga Opo, ganong... karimitan po ng mga injuries nanggagaling sa paa. Okay. Sige, next time po, Sis Alma, pag-usapan natin ano yung magandang mga footwear, no? Para sa mga kasambahay natin at maiwasan nila mga injuries. Maraming salamat po, Sis Alma Aquino, ang ating pong physical therapist dito sa ating MCGI Charity Center. Ngayon naman, makibalita tayo kay Sis Dency Andres na nasa MCGI Diagnostic Center. Good morning, Sis Dency. Yes po, good morning Brad Joshua, good morning Kuya, at syempre good morning po sa ating mga kasambahay. At ngayong araw nga kasama ko rin pong bumabati ang ating pong mga kasama. Nandito po sila sa likod. Hello po. Ayan po, sila po. Salamat po sa Diyos. At ngayon nga po ay regular po ang ating pong services, pagbibigay po ng mga libreng serbisyo dito po sa MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Everyday po ang ating operation dito, ang ating pong registration. Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 noon at every Friday po, mas maaga po ang ating registration. Nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kasambahay po natin na ngayon pa lang nagising, po pwede pa rin po kayong humabol upang magpa-register kung kayo po ay kailangang may makausap na doktor para po sa inyong medical consultation at maging sa mga usaping legal. Meron pong naka-duty ngayon dito sa Apalit, Pampanga. Kung kailangan nyo po na kumonsulta sa atin pong mga abogado, libre din po itong ibinibigay, handog ng ating mga kapatid mula sa MCGI. At ang mga
libreng services po na atin pong ipinamimigay o ipinagkakaloob sa atin pong mga kababayan dito po sa MCGI Diagnostic Center. Meron po tayong free medical consultation, pediatric consultation, dental services, meron pong check-up, pabunot ng ngipin at mga nagpapagawa po ng denture, pwede po iyan. Meron din pong optical services, meron pong free reading glasses, i-assess po tayo ng atin pong mga kasamang volunteer upang maibigay po ang tamang grado sa ating mga mata. Meron din pong ophthalmology consultation at ang mga other services po, meron po tayong x-ray, ECG, sa mga laboratory test, exams, kailangan pong makausap tayo muna ng ating pong mga doktor at ito po ay ini-schedule kung kailan po tayo may examine sa ating pong laboratory. Meron din pong physical therapy at yun nga kagaya ng sinasabi ko po kanina, meron din po tayong legal free consultation, Brother Joshua. At ngayong araw po, kasama ko po sa isa sa mga medical volunteer staff po natin ngayon all the way from Bulacan. Isa po siyang provincial nurse at kasama ko po siya dito na nag-a-assess para po sa ating mga pasyente. Bago po makausap ng ating pong mga volunteer doctors, syempre kukunan po sila ng mga vital signs, etc. at mga medical history. Ito po si Sis Joy De Castro. Hello po, good morning po Sis Joy. Kumusta po ang atin pong experience dito po ngayong araw ng Biyernes kasama po namin kayo? Good morning po, Sis Dency. Good morning po, Kuya. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat po na ating mga kababayang naka-tune in ngayon. Nandito po kami ngayon sa MCGI Diagnostic Center at makikita nyo po sa aming likuran na marami na po ang ating mga kababayang naghihintay na matugunan ang kanilang mga pangangailangang medikal. Nandito po sa likod natin, ito po yung mga seniors. Doon naman po sa kabilang side, yung mga regular numbering. So sa umpisa pa lang po sa registration ay sa awat tulong ng Diyos ay napapaglingkuran na po natin sila, ina-assist natin sila kung saan sila dapat na pumwesto, mabigyan ng pagkain. At ganun din po, makuha na ng vital signs at maisagawan ng triage bago po mai-turn over sa atin pong mga doktor para sa kanilang mga check-up. Milyong salamat po sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon na ang aming mga maliit na kaliitan ay nagkakasangkapan sa gawain po na palaging itinuturo po sa atin ni Kuya Daniel na makaganap po ng ating mga tungkulin sa ating mga kapwa. Kaya ganun po inaanyayahan ko po ang mga kasamang medical professionals at allied health professionals na sana po ay makasama din po natin sa mga ganito pong gawain. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon, Sis Dency. Ayan, salamat po sa Diyos. At iba po talaga kasi ang pakiramdam na in our own little way, nagkakaroon po tayo ng bahagi. May share po natin yung pag-ibig at pagmamalasakit sa atin pong mga kapwa-tao ng libre. Iba po yung pakiramdam na yun po yung naibibigay natin, kagaya ng itinuturo po sa atin sa MCGI kasama sa pangunguna po na atin pong Kuya Daniel. At yan po, salamat po sa Diyos. Ito po muna ang aming update mula po dito sa MCGI Diagnostic Center. Balik po sa iyo dyan, Brother Joshua. Maraming salamat, Sis Dency, live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito pong ating clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga. Sa mga interesado po pumunta, ang ating pong mga medical services na ina-offer ngayong araw, May 1, 2026, meron po tayong medical consultation for adult, pediatric consultation, OBGYN consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses, dental services kasama po dyan, check-up, extraction at dentures. At meron po tayong other services, ang ECG, CBG, urinalysis, at syempre, ang ating pong physical therapy. Kaya mga kasambahay, punta na po kayo dahil hanggang alas 9 naman po ang ating registration time. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating clinic. Kaya wag po kayong alis. Magbabalik po ang Good Morning, Kuya.
Para mas masaya ang ating umaga, narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga manggagawa. Libreng sakay sa MRT3 ang ipatutupad sa Labor Day bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at kontribusyon. Alamin natin ang detalye sa good news ni JP Nunez. Nag-aalok ng libreng sakay ang MRT3 ngayong Mayo 1 kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day. Maaaring ma-avail ng mga manggagawa ang libreng biyahe sa 2 oras na peak period mula 7 hanggang 9 ng umaga at 5 hanggang 7 ng gabi. Kinakailangan lamang magpakita ng company ID upang makakuha ng libreng sakay sa nasabing oras. Layunin ng inisyatiba na mabawasan ang gastusin sa pamasahe ng mga manggagawa at mabigyan sila ng kahit kaunting ginhawa sa kanilang araw-araw na biyahe. Inaasahan na makikinabang ang libo-libong empleyado sa Metro Manila sa programang ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day. JP Nunez, at ito ang good news! At ito pa, isa pang magandang balita para naman sa mga estudyante at magulang. Hindi muna po papayagan ang pagtaas ng tuition fee sa mga kolehiyo at universidad sa gitna ng kasalukuyang krisis. Yan ang good news na hatid ni Grace Casin. Inanunsyo ng Commission on Higher Education o CHED na pansamantalang hindi pahihintulutan ang tuition increase sa mga higher education institution sa bansa. Ito ay sa kabila ng hiling ng ilang paaralan na magtaas ng matrikula dahil sa pagtaas ng kanilang operational cost. Sa halip, hinikayat ng DepEd ang mga institution na ipagpaliban muna ang anumang planong dagdag singil bilang konsiderasyon sa mga estudyante at pamilyang apektado ng kasalukuyang hamon sa ekonomiya. Ipinapabati din ng ahensya na nauunawaan ng maraming paaralan ang panawagan at handa silang makiisa sa hakbang upang hindi madagdagan ang gastusin ng mga mag-aaral. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang CHED sa mga kolehiyo at universidad upang matugunan ang mga usapin sa matrikula habang sinisikap na mapanatili ang kalidad ng edukasyon nang hindi nagpapabigat sa bulsa ng mga Pilipino. Grace Casin, at ito ang good news. At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Again mga kasambay, paalala po natin ang ating mobile dental and optical clinics ngayong May 1, 2026. Friday, ang unit number 1 ay nasa Barangay Alibeng, Season, Pangasinan. Atin naman pong unit number 3 ay nasa FC Dagani Street, Barangay 10, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Dugman, San Dionisio, Iloilo. Habang nasa Durian Street, Barangay Santiago, Iligan City, Lanao del Norte, ang unit number 5. At ang unit number 6 ay nasa Barangay Bonbon, Aloginsan, Cebu. Ayun. At eto naman mga kasangbahay. Alam natin na masarap ipare sa mainit na kape o chocolate po ang Filipino classic type ng donut na kung tawagin ay binangkal. Maliban sa ito ay masarap, ay madali at affordable din po ang paggawa ng popular snack na ito. Kaya pwedeng pagkakitaan. At dahil dyan, binangkal making seminar ang ituturo sa ating free livelihood seminar ngayong araw para po sa ilang kababayan natin sa Toril, Davao City. At makiki-update tayo doon mula kay Sis Mitch Evon Segwa. Magandang umaga, Sis Mitch! Good morning po, Kuya. Good morning din po, Sis Ira. And right on time sa ating mga sambahay. Live po tayo ngayon dito sa Toril Gymnasium sa Davao City, kung saan kasulukuyang isinasagawa ang isang libreng livelihood seminar para sa ating mga PWD o persons with disabilities. Sa umagang ito, matututunan ng ating mga benepisyaryo kung paano gumawa ng binangkal. Isang simple ngunit masarap na merienda na maaaring maging maliit na negosyo o pinagkakakitaan. Sa likod ko po, nandito po si Brad Hortensio Aliala na nagtuturo sa ating mga kasambahay kung paano gumawa ng binangkal. At kasama ko naman po si Brad
Si Ma'am Milagros Gumanoy, isa sa ating mga participants. Hello po, ma'am. Ano po ang inyong masasabi sa ating isinasagawang free livelihood program para sa inyo at sa inyong mga kasamahan? First of all, thank you Lord and thank you sa inyong tanan. Ay, sa lahat ng nag-participants dito sa sa livelihood na ito. Thanks to God nga kami ang yung napili niyo na bigyan ng livelihood program sa Binangkal Making. So blessed talaga yung namin, asosasyon namin. Thank you Lord. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makagawa ng mabuti. Sa bawat simpleng kaalaman na ating naibabahagi, nagbubukas tayo ng mas maraming oportunidad para sa iba. Dahil sa paggawa ng mabuti, hindi lamang buhay ang nababago, kundi pati pag-asa ay naipapasa. Naway maging paalala po ito sa ating lahat na maaari po tayong gumawa ng pagbabago sa isang maliit na paraan. Muli, ito po si Mitch Yvonne Sagwa, nagbabalita live mula po sa Davao City. Balik po sa iyo, Sis Ira. Maraming salamat, Sis Mitch Segwa. Live na live dyan sa Toril, Davao City. Again, paalala po natin ang ating MCGI Diagnostic Center and Charity Center schedules. Ang MCGI Diagnostic Center ay matatagpuan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang ating registration time po dyan tuwing Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. Sa atin naman pong weekly medical mission, dyan po yan sa Barangay Doña Orani, Bataan. Ito po mga kasangbahay, every Monday po yan ang schedule po niyan. At ang registration time po ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. At meron din po tayong MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Yan po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City, every Monday rin. Ang registration time ay alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa mga nasa bandang south naman po, sa Parañaque City, meron din po tayo dyang MCGI Charity Center located po sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. At ang schedule po dyan ay every Tuesday at ang registration time po mga kasangbahay ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. din po. At meron din po tayo MCGI Charity Center sa Quezon City. Yan po ay nasa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po ito. Ang registration time, again, ay 5 a.m. to 9 a.m. At hindi rin natin makakalimutan, meron din tayo sa Davao del Norte na MCGI Charity Center located sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. At open po yan every Thursday. At ang registration time po dyan mga kasangbahay ay 6 a.m. hanggang 11 a.m. At syempre ang ating MCGI Clinic na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday naman po ito. Ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya pong alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kasambahay po natin na gustong pumunta, i-take note nyo lang po ang ating locations ng iba't ibang MCGI Charity Centers at Diagnostic Center. At dahil sa nararanasang oil crisis sa bansa nitong mga nagdaang buwan, ilang mga kababayan nating drivers at residente sa Parañaque City ang napili ng ating MCGI Youth na serbisyohan ngayong araw. Humingi tayo ng update mula kay Sis Daniela Barredo. Good morning, Sis Daniela. Alright, balikan natin si Sis Daniela Barredo sa Parañaque City mamaya. Ito yung magandang gawain talaga ng MCGI Youth na isa rin yan sa mga advocacy ni Kuya talaga na sinasabi niya sa mga kabataan na imbis na ibang mga kabataan ay maging pabigat sa community,
mag-isip tayo ng mga paraan kung ano ba yung mga pwede nating magawa. Pwede nating maiambag. Hindi man financial, kasi hindi naman lahat ng mga MCGI youth may mga trabaho na. Pero kumbaga yung manpower, yung oras na pwede nating ibigay, ipagserbisyo, hanapin natin at makiisa tayo. Kaya maganda nakakabalita tayo ng mga gawain from MCGI Youth. Kung ano ba yung mga pwede nating samahan pa ng mga gawain. At para ma-inspire din natin yung ibang mga kabataan sa mga lugar natin na maging kapaki-pakinabang. Lalo na ngayon, bakasyon naman. Yung mga kabataan natin mas marami silang oras ngayong bakasyon. Tama. At saka yung mga kabataang Kristiyano, hindi talaga sakit yan ng ulo. Kaya nakakatuwa at nakaka-proud ang ating MCGI Youth. Kaya ito mga kasangbahay, panoorin naman natin muna ang iba pang community services na isinagawa ng MCGI Youth para po sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar dito sa bansa. Patuloy ang pagtaas sa presyo ng kada litro Pumangalawa ang ng bansa sa buong mundo pagdating sa bugso Tinagsa muli ng mga motorista ang mga gasoline station. Ay hindi lamang ang mga operator at mga driver. Halos isang buwan na pataas ng pataas ang presyo ng gasolina sa buong bansa dahil sa giyera ng gitnang silangan. Kawawa naman kami, di ba? Dahil magkano ang krudo ngayon, 100 na, mahigit. Dati nakaka-500 lang kami ng krudo, ng luto. Ngayon, maabot na 1,000 mahigit. Di sana yung kinikita na yung kami na sana yun. Ang problema, wala, doon na lang napupunta. Minsan, makakapag-uwi ka na lang ng magkano na lang, mga 300, 500, gano'n. Kawawa naman, di ba? Tapos kinabukasan, wala kaming biyahe. Kasi alternate lang biyahe namin yung 500 na yun, hindi mo pa mapagkasya sa isang araw, kulang pa yun. Kumita kami ng 500, bukas wala kang biyahe. Wala na, dahil panggastos mo lang, kulang pa rin yun, di ba? Ayun ang problema namin dito. Tapos, ang bagal pa nila magbigay ng subsidy. Siyempre, yung apektado, commuter saka mga driver talaga. Kasi ngayon, tataas pa yung pamasahe. Di sacrifice yung mga pasahero din. Kaya malaking epekto sa atin talaga. Kasi ngayon, magkano na diesel? 100 plus. 104? Malaking epekto. Tayo-tayo rin ang magtutulungan sa hirap na dinaranas ng ating kapwa. Driver man o pasahero, lakad man o biyahero. Kasama sa mga nabigyan ng tulong ng ating mga kasamang MCGI Bible Readers na ihatid ng libre ang ilan sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila sa isinagawang libreng tricycle rides ng ating mga kabred sa PUP chapter. Nagbigay naman ng libreng tanghalian ang mga kabred sa La Verdad Christian College, Caloocan sa mga motorista at driver ng jeep. Pambawas na rin sa gastusin nila sa kasagsagan ng pagtaas ng gasolina. Yun, maganda kasi kahit pa paano yung pambili namin ng tanghalian, maitatabi na yun para sa pambili sa bahay, ganun. Malaking bagay na. Salamat. Sana tuloy-tuloy pa rin yung mga taong tumutulong kagaya namin. Yun, pandagdag sa gatas na anak ko. Kasi may bili ng gatas Gamot pa na asawa ko kasi may sakit kasi sa puso yung asawa ko Kailangan talaga doble kayod pag bumabiyahe. Mula sa mga daan hanggang sa loob ng paaralan, nagbigay din ng masustansyang almusal ang mga MCGI Youth sa Apalit High School. Sa Capiz naman, ilan sa mga residente ng Barangay Inzo Arnaldo Mejorada Street sa Rojas City ang nabusog ng libreng tinapay at lugaw na hatid ng mga kabataan. Kahit anong panahon, may krisis man o wala, sa ating pagtutulungan at pagdadamayan, sama-sama nating lampasan anumang suliranin ang dumating.
Ngayon, balikan naman natin si Sis Daniela Barredo. Good morning, Sis Daniela. Community service at namigay po ng libreng almusal. Go ahead, Sis Daniela. Good morning. Kuya at good morning mga kasambahay. Para po sa umagang ito, narito po tayo sa Barangay Marcelo Green, Parañaque City, kung saan ang ating MCGI Youth ay nagsagawa ng community service at namigay po ng libreng almusal sa ating mga kasambahay. At kaalinsabay po niyan ay nagsagawa po tayo ng free grocery packs granting para po sa ating mga drivers dito sa Parañaque. At para po sa umagang ito, makakasama po natin si Tatay Artemio. Ayan. Good morning po, Tatay Artemio. Kumusta po kayo? Ay, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na kayo po ay aming nakasama. Ano po ang inyong nararamdaman na isa po kayo sa ating mga recipients para sa ating activity today? Maraming salamat sa Diyos at kahit sa maliit na paraan ay nakabahagi po kami sa inyo at dito sa inyong barangay. At para po sa iba pang mga detalye na ating community service, Alright, mamaya. Makibalita ulit tayo mamaya kay Sis Daniela Barredo dyan sa Parañaque. Kung ano ba ang update at isinagawa nilang activity ng MCGI Youth. At habang hinihintay natin si Sis Daniela, puntahan naman natin muna ang ating broski na nasa Dental Services area. Hello, Ian. Kumusta ka dyan? Anong balita? Yes, good morning ulit sa inyo guys at good morning po sa ating mga kasambahay. Nandito tayo ngayon sa Dental Services area. Again po, kanina nabanggit natin na libre po ang ating tooth extraction, dentures, cleaning pasta at ang mismo pong pagpapacheck up ng ating mga pasyente dito. Wala po tayong babayaran. Lahat po yan libre, pati na rin po yung mga gamot na kinakailangan po kapag during extraction ay libre po yan yung mga gamot na ibibigay po ng ating mga dentista. At syempre po, dito po sa ating sa ating denture area, meron po tayong mga pasyente na nakapila for claiming. Meron po ngayon mga nagsusukat po sila ng mga kanila pong mga dentures sa ating denture room. Kasi dito po, pagpunta po natin dito, ay i-coordinate po muna natin sa ating mga staff po dito kung ano po ba ang, for ano po bang tayo, face, kasi meron po ditong for trial, meron po tayong for claiming na mismo. So, sa ating buong mga staff po dito, kailangan po natin sabihin yun para alam po kung saan tayo pipila. At ayun, syempre sa kakausapin po natin, meron lang din po kasi tayong hinihintay dito, na galing po sa denture area. Kaya hihintayin lang po natin siya ng saglit. Pero again po, dito po sa ating dental services area, open po to sa lahat. Ito pong MCGI Clinic, yung mga serbisyo po dito. Hindi po meaning na kapag galing po tayo sa denture room, hindi na po tayo pwedeng mag-avail sa iba pang mga services dito po sa ating MCGI Clinic. Pwede po kasi meron po tayong mga pasyente dito na pagkatapos po nilang magpabunot ng kanila pong mga ngipin, magpa-extraction, katulad po nung nakausap natin kanina, si Tatay Tiburcio, after po niyang magpabunot, balak po niyang magpa-dentures. Kaya ayun po, dito po sa ating dental area, pwede po yun mag-avail po tayo ng mga iba't ibang mga serbisyo. At yun po, siguro po hintayin lang natin yung ating makakausap. Kasi dito po ongoing po yung pagkakabit po ng kanya pong dentures. Pero ayun po, sa mga nangangailangan po ng mga dental services dito po sa ating MCGI Clinic, libre po yan, wala po tayong babayaran. At yun, sige po, hinihintay lang natin. Nandiyan na ba si Tatay? Ayan, sige. Kasi kaka-claim lang po ng kaka-claim lang po ng kanyang dentures. At eto na nga si Tatay. Tatay, good morning po. Dito po tayo. Ayun, magandang umaga po sa inyo. Kayo po ay galing sa denture room. Kamusta po ang inyong dentures? Okay naman po? Ayun, okay naman Salamat pong po denture. sa Diyos at Ayun. tinanggap ko pong biyaya. Opo. Pero ayun, tayo sa sa dentures po ninyo. Bukod po, ito po ba yung una nyong serbisyong in-avail dito po sa ating MCGI Clinic? Nung matagal na rin po na sa medical po, sa medical. Medical. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung pina-check up nyo sa medical? Ano lang po, yung mga makikirot. Dahil sa katandaan. Ano po ba? Arthritis? Ganyan?
Hindi po, yung sabi ni Doc Jimenez, yung pong nararamdaman ko rito, kailangan lang po ng hot compress. Yun. Pero ano po, nabigyan naman po tayo ng mga prescription. Okay naman po yung pagpapacheck up. Binayaran po ba tayo? Wala po. Ayan, wala. Libre po. Ano? Libre po. Pati po yung mga gamot. Yung mga gamot po dito, nag-ano na rin po ba kayo? May kinukuha na rin po kayong gamot dito sa ating... Apo, pero wala po ako maintenance. Sa edad ko pong 70, hindi pa po ako nagme-maintenance. Wow, healthy pa po kayo. No? Wala Medyo pong po, maintenance. awa po ng Diyos. Opo. Pero ayun po, dito po sa denture, sa ano naman po, dito sa ating dental services area, ang una nyo pong in-avail is, ito po, denture po. Nagpabunot po ako rito. Nagpabunot din po kayo. 4 ng ngipin. Talaga po. Yung 4 po ng ngipin, ilang balik po kayo dito nun? Isang araw lang po ba? Isang araw lang po yun. Isang araw lang po. Tapos, gaano po kayo katagal na nagpahinga? Tapos, saka po kayo dumiretso sa denture natin? 1 month. Isang buwan. After po pala ng isang buwan, okay na. Okay na. Nagpasukat na po ako. Ayun. At ito po, since ngayon nakakabit nyo na po, mukhang komportable na po kayo. Komportable naman po ba kayo sa denture nyo o kailangan nyo po ng adjustment? Tingin nyo po. Medyo ayusin pa raw ni sis. Ayusin pa po ng ating staff dito. Opo. Kasi yun po, pinapaalala din po natin yan sa mga pasyente po natin dito na if ever po na, kunyari, nakabit na po nila, na-claim na po nila kung sakali pong hindi sila komportable, pwede naman po silang bumalik dito sa ating dental area para po kumbaga ma-repair po nila. Kasi syempre, sayang naman po, pumila po tayo dito at hindi natin magagamit yung denture po natin. Pero yun tay, tanong ko lang po sa ano nyo po, since nung wala pa po kayong denture, ano po ba nagiging problema nyo? May problema po kayo sa sa pagkain po ninyo? Ganun po ba? May mga ganun kayong mga problema? Hindi po. Nung panahon na kulang po kasi yung aking... May postisyon na ako nung araw. Kaya lang, hindi ko siya maisuot yung sa ibaba. Parang tumagilid na yung ibang ngipin. Nagkaroon ng depresya. Masikip na. O kaya iba, hindi ko na maya. Dahil masasakit na. Pero itaas, nagagamit ko pa. Kasi kuwaira ko, kinakalan. Meron akong... Opo, nakasmile, opo, Kailangan din po yung maharap po tayo sa tao. Mahirap na wala kang pero pinagtiisan ko kahit wala akong ngipin. Maawit ako kasi boses naman ang kailangan, di naman yung sa panglabas na opo. Pero yun po, kung sakali po, tapos na po kayo ngayon sa ating sa denture room. Kung sakali po, may mga pa po ba kayo gustong i-avail sa mga susunod or gustong isama? Meron po ba kayong gusto pang isama dito? May naisama po ako rito isang kapatid na choir. Ngayon, nakapila siya dyan. Sabi ko, maganda serbisyo. Sabi ko, dahil hindi ka na may inip, magtitiis ka lang ng bahagya dahil mahaba pila. Pero sulit naman dahil wala ka naman babayaran kahit 5, sabi ko. Opo, pati po yung ating dito, kung sakali po, pati yung pagkain natin, nakapag-breakfast na po ba kayo? Okay naman po, nakapag-breakfast na. Ayun lang po. Salamat po sa Diyos kay tatay at sana po may maisama pa po kayo or kung sakali pong may mga check-ups pa po kayo or mga kailangan i-follow up, balik lang po kayo sa MCJ Clinic. Yan lang po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos kay tatay. At ito na po, ayun lang po yung ating kaunting update dito sa ating dental services area. Puntahan naman natin si Celine for another update. Good morning, Celine. Good morning, broski! Eto, andito pa rin tayo sa ating medical consultation area. At makikita po natin ito sa aking likuran, may mga nagko-consult na sa ating mga doktor. At ito, makakasama natin ngayon, isa sa ating mga pasyente, si Nanay Crescencia. Good morning po, Nanay Crescencia. Good morning po. Good morning po. Ayan. Bati po kayo sa mga viewers natin, Nay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Nanay, ano po ba ang ipapacheck up po ninyo ngayong araw? Ito po ang sikmura ko pagka ako kumain po na tumitigas po siya. Masakit po ang inyo pong sikmura? Pag ako kumain, tumitigas po yung sikmura. Yung tiyan niyo po. Kayo, gano'n na po katagal po ninyo yan nararanasan? 2 years. 2 taon na, Nay. Tinitiis nyo lang po. Ngayon lang po kayo makakapagpa-check up. Nakapagpa-check up na po ako. Hindi po naalis doon sa mga omeprazole. So matagal niya na po kayong nagkakaroon ng parang acid, no, Nanay? Maasid po. Sinisikmura Tsaka po kayo. ito, yung nanonoyo yung lalamunan. Opo. Sino po ang nagsabi po sa inyo na meron po ditong libreng clinic? Ano po, Sister Dayan. Opo, sinama po kayo dito? Opo. Taga saan po ba kayo?
Taytay. Medyo malayo po, Nay, no? Opo. Anong oras po kayong umalis? Mga alas 5. Alas 5. Ay, maaga na naman po kayo nakarating kahit papaano. Opo. Opo, sige po. Sino po ang kasama po ninyo sa bahay? Yung asawa ko. Hindi niyo po sinama para nakapagpa-check up din. Kasi ano po, hindi po makalakad, namamaga yung paa niya. Opo, may rayuma po ba si tatay? Arthritis. Opo, sige po, kapag po gumaling ang paa niya, dalhin niyo po dito para matingnan din po at mabigyan ng gamot. Opo. Opo. Nagme-maintenance na po ba kayo? Hindi po. Hindi pa naman. Yung asawa ko, nagme-maintenance. Opo. Ayun pala, nanay, kapag nadala po siya dito, pwede natin din siyang paresetahan para kahit papano, libre na po yung kanyang maintenance. No po. Tapos, halimbawa, naubos, binigyan po kayo ng good for 2 weeks, pwede po kayo ulit bumalik dito para mabigyan po ulit siya ng reseta. Opo. Opo, ano po, nay? Sige po, meron pa po ba kayo ibang nararamdaman? Ano po, yung arthritis. Ay, meron din po. Ano po bang ang kinakabuhay po ninyo, nanay? Nananahi po, tapos nagtitinda sa palengke ng mga basahan. So kayo po ang nananahi ng tinitinda po ninyo? Opo. O nga po, uso nga po yun sa mga nananahi, yung mga sakit-sakit po ng kamay, ano? Opo, sige po, meron po ba kayong iniinom para sa arthritis? Na lang po, Parex. Ay, opo. Hingi na lang po kayo ng reseta din sa atin pong doktor. Sabihin niyo po lahat po ng inyong nararamdaman para mabigyan po kayo ng gamot. Opo. Opo, libre lang din naman po ang atin pong mga gamot dito. Opo. First time niyo po ba dito, Nay? First time. Ay, first time. Sige po, Nay. Sabihin niyo po lahat na kailangan niyo para mabigyan po kayo ng gamot. At kung may kailangan pa po kayo, pwede naman po kayong bumalik sa susunod na Biyernes. Huwag po kayo mahihiya na yan, no? Kahit mga 10 balik, okay lang po. Meron po yung sa mata. Opo, meron din po tayo sa mata. Gusto niyo po sa ngipin, gusto niyo pong magpakabit ng postiso, pwede rin po, Nay. Ano po, libre lang din po yun lahat. Salamat sa Diyos. Opo, Nay. Mga kapitbahay niyo po, invite niyo po dito, Opo. Opo. Salamat po sa Diyos, Nay. Sana gumaling po kayo at umigi po ang inyo pong nararamdaman. Ayan po, mga kasangbahay. Manatili po kayo na updated po sa atin pong mga balita po dito po sa ating MCGI Clinic dahil kung meron po kayong pangangailangan na serbisyong medikal, pwede po kayong pumunta dito dahil libre po ang lahat po ng atin pong mga serbisyo. At para po sa mga nangangailangan pong malaman, ano po ba yung mga available po na services po natin dito sa ating MCGI Clinic? Available po ang medical consultation for adult, pediatric consultation, OBGYN consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses, dental services kagaya po ng extraction o yung atin pong mga postiso. May available din po tayo na ECG, CBG or sugar test, urinalysis at physical therapy. Siyempre po, libre din po ang gamot para po sa mga pasyenteng nagpapakonsulta po dito po sa ating MCGI Clinic. O yan, mga kasangbahay, wag po kayong mahiya na pumunta po dito sa ating clinic at sa mga address po ng iba pong mga MCGI Clinic sa ibang lugar, pwede po kayong pumunta dito. Ayan. Next naman po natin, sino ba ang ating pupuntahan dyan? Sister Tini. Sister Tini. Hello! Hello mga kasambahay! At nandito naman po tayo sa ating MCGI Clinic Pharmacy kung saan nagbibigay po ng libreng gamot yung ating pong mga kasamang volunteers na kasama natin palagi na tumutulong dito po sa ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And maibalita ko lang na as of 7:50 a.m. meron na po tayong 37 na mga kasangbahay ng mga pasyente na nabigyan po ng libreng gamot. At patuloy pa rin po yan na magbibigay tayo ng mga libreng gamot hanggang sa mapagkalooban natin lahat po ng makakapagparehistro ng hanggang alas 9 ng umaga. Meron na lamang po kayong halos 1 oras mga kasambahay para po makahabol sa ating registration. Kaya habol na po kayo, punta na po kayo dito sa ating MCGI Charity Center. At maibalita ko rin po na as of 7:30 a.m. mayroon na po tayong
tayong total na 120 registered patients dito po sa ating clinic. Marami po sa kanila ay magpapakonsulta sa medical adult. Meron naman po tayo sa pedia na 3. Sa medical adult, mga kasambahay, may 74 tayong nagpalista. Sa optical, meron po tayong 11. Sa ophthalmology, meron po 2. Sa dental, may 22. Sa OBGYN ay may 7. At sa ENT ay may 1. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang ating pagtanggap ng ating mga pasyente. Again, ang ating pong registration dito po sa MCGI Clinic sa Marikina. Nag-start na po kanina pang 5 a.m. at magtatapos po yan ng 9 a.m. Pero lahat naman po ng makakapagparehistro ng hanggang 9 a.m., lahat naman po sila sa awa at tulong ng Panginoon ay sisikapin po ng ating pong mga kasamang volunteers na mapaglingkuran ngayong araw. Yan po muna ang update ito sa ating MCGI Charity Center Pharmacy. Puntahan naman natin ang ating pong kasama na nasa MCGI Diagnostic Center. Hello po, Sis Dancy. Yes, hello po Sis Tini. Salamat po sa Diyos at nagbabalik po kami dito po sa atin pong MCGI Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga. At maibalita rin po namin, Sis Tini, as of 7:30 tayo po ay mayroon ng total number of patients na nakapagpa-register. As of 7:30, meron pong 130 na pong kababayan ang nakapagpalista. 8 po rito ang optical, 26 po sa dental, may 3 po sa pedia, at 93 sa mga adult consultation. At ipinagpapanyaya po muli namin hanggang alas 9 pa po ang atin pong registration. Kaya sa mga kababayan pong malapit po dito po sa ating area sa Apalit, Pampanga, MCGI Diagnostic Center located MacArthur Highway, Barangay Sampaloc. Parinin na po kayo upang kayo po ay makita o mapatignan sa atin pong mga volunteer doctors. At kung kayo po ay nangangailangan na may makausap na mga abogado para po sa inyong usaping legal, libre po rin dito ang atin pong consultation, legal consultation. At yan po ang atin pong munang update dito po muli sa atin pong MCGI Diagnostic Center. At kami po ditong mga magkakapatid ay hindi magsasawang gumawa ng mabuti dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Salamat po sa Diyos. Back to you there, Sis Tini. Bye-bye. Maraming salamat po sa inyo po dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. At sa mga nangangailangan po ng libreng serbisyong medikal, punta lang po kayo dito sa ating MCGI Clinic dito po sa may number 141 E. Rodriguez, Marikina City. Pwede pa po kayo humabol dahil meron pa po tayo natitirang 1 hour para po sa ating registration hanggang alas 9 po ngayong umaga. Yes, kaya maraming salamat po sa pagsama po sa amin this Friday morning at sana ay marami po kayong natutunan sa ating buong programa ngayong linggo. Kita-kita po tayo uli sa darating na Lunes, God willing, para sa isa namang meaningful morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning!